dungis. Hoy, Lina! Andito ka na naman! Baka pwedeng lumayo-layo ka sa tinda ko. Pasensya na po, Manang. Sandali lang po. Nagbabaka sakali lang naman. Sambit ni Lina. Marahang nakayuko. Tangan ang lumang lata kung saan kumakalansing ang iilang bariyang naipon niya mula kanina pang umaga. Barya lang yan. Ba't di ka na lang umuwi? Nakaharang ka dito eh. Sabat ng isang lalaki sa tabi, sabay tawa na may halong pang-aalipusta. Kinagat ni Lina ang loob ng pisngi niya. Pilit ngumiti kahit masakit. Gutom lang naman po kami. Kahit konting tulong lang naman sana, bigyan niyo po kami. Sige na naman oh. Sa gilid ng palengke, tahimik na nakaupo si Lina habang tinitingnan ng mga dumadaan. Maliit at payat ang kanyang katawan. Parang lagi nang inuubos ng gutom. Kaninang umaga lamang, ang almusal niya ay pinagtagpi-tagping tira mula sa isang karinderya. Kanin na malamig, konting gulay na halos wala ng lasa. Ganito ang pagkain nila araw-araw. Ate, may barya po kayo? Ano ba? Wala akong barya. At saka wag mo akong hawakan ha. Ang dungis mo! Sagot nito. Mabilis pang lumalayo para hindi mapahawak sa kanya. Tahimik na bumuntong hininga si Lina. Sa bawat tinatanggihan siya, sinisikap niyang huwag masaktan, pero ramdam niya ang kirot. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa takot na baka wala siyang maiuwing kahit ano para sa pamilya. Pag-uuwi niya tuwing hapon, laging naghihintay ang nanay niyang si Marta, maputla at nanghihina. Lina, anak, may nakuha ka ba ngayon? Ngumingiti lamang si Lina kahit halos walang laman ang lata. Opo nanay. Pero sapat lang para makabili ng lugaw. Kayo na lang po muna ang kumain. Ikaw? Sama-sama tayo at sabay-sabay kumain. Nay, busog pa naman po ako. Kayang-kaya ko sarili ko. Sa tabi naman, naririnig niya ang mga kapatid niyang sina Dado at Mila na mahina ang boses. Naghihintay din ng pagkain. Silang apat, nag-iisang ina at isang bahay na halos gumuho na sa tagal ng panahon. Sa loob ng bulsa niya, naroon ang trinket ng kanyang ama. Isang maliit na tansong palawit na may gasgas na mukha ng bituin. Kapag nahihirapan siya, hinahawakan niya ito. Paalaala lamang na minsan masayang pamilya nila. Kinagabihan, bumalik si Lina sa palengke. Ito'y para magbabaka sakaling may maiuwing tira. Doon niya nakita ang grupo ng mga batang lansangan. Uy, si Lina! Uy, huwag kang umasta na mas mabait ka sa amin ha? Tukso ng isa. Di pa siya kumakain. Pero bibili ng pagkaing aso yan. Hindi na sumagot si Lina. Nang may lumapit na payat na askal, agad niya itong binigyan ng isang pirasong tinapay mula sa bulsa. Kawawa ka naman. Eto kain ka. Magpakabusog ka dyan ha. Bulong niya sa aso. Pero bago siya makaalis, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hoy! Ano bang ginagawa mo dito sa gilid ng tindahan ko? Nakakaperwisyo ka! Napalingon si Lina, isang mayamang shopkeeper, mataba at nakagintong kwintas, ang papalapit sa kanya. Sir, hindi po ako humahadlang. Wala naman po akong ginagawa dito. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Isang malakas na tulak ang tumapo sa kanyang balikat. Lumayo ka! Ang dungis-dungis mo! Pati negosyo ko, dinadamay mo! Bagsak si Lina sa lupa. Dumampi ang siko niya sa matigas na kahoy ng bangketa. Natahimik ang paligid, pero walang tumulong. Saglit siyang hindi gumalaw. Ramdam niyang hapdi, hindi lang sa katawan, kundi sa dignidad niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ng alikabok sa damit
at tumingin sa tindero. Walang salita pero puno ng pangako ang kanyang titig. Hindi kami mananatiling mahirap. Hindi habang buhay ang aming pagkagutom. Yan ang bulong niya sa kanyang sarili. Tulong! Mahina, halos pabulong na ungol ang umaalingaw sa pagitan ng kulog at patak ng ulan. Napalingon si Lina, nakasilong sa tarp ng saradong tindahan. May tao ba doon? Parang may narinig ako. Hayop ba o tao? Muli, isang mahinang daing. Tulong! Agad siyang tumakbo sa makipot na eskinita. Sa liwanag ng malamlam na poste, nakita niyang isang matandang lalaki nakahiga sa basang semento. Manipis ang buhok, halos lumapat na ang balat sa buto. Pero ang mata, matulis, maliwanag, parang hindi bagay sa naghihingalo niyang anyo. Lolo! Lolo, gising po! Gising! Ano po bang nangyari sa inyo? Itong tanong ni Lina. Agad niyang ibinalabal ang sarili niyang manipis na shawl kahit nanginginig siya sa lamig. Wag mo akong tulungan. Hindi po ko papayag na iwan kayo ng ganito. Hali kayo, dito tayo sa awning. Mas tuyo dito. Baka kung mapano pa kayo kung iiwan ko kayo. Dahan-dahan niyang inalalayan ng matanda kahit halos mabigat pa rito ang basang sapatos niyang suot. Nang makarating sila sa mas tuyong-tuyong bahagi, pinisil niyang braso nito. Hihintayin ko po kayo hanggang humupa ang ulan. At pag umaga na, hihingi po ako ng tulong sa ibang tao. Hindi sumagot ang matanda pero nakapikit itong parang kinakausap na huwag siyang iwan. Pagsapit ng hating gabi, biglang bumilis ang ihip ng hangin. Napadilat si Lina nang marinig ang malalim na paghinga ng matanda. Hindi paghinga ng mahina, kundi parang hayop na umuungol. Lolo! Lolo! Gising po ba kayo? Dahan-dahang bumangon ang matanda, ngunit hindi na siya parang matanda. Ang likod ay umuumbok, ang daliri humahaba at ang kanyang mga mata pula, malinaw at nakatutok kay Lina na parang tinitimbang ang laman niya. Anak, bulong nito. Boses na hindi boses ng taong nakita niya kanina. Huwag kang matakot. Lolo? Ano nangyayari sa inyo? Ako'y hindi tao. Ako ang nilalang na kinakatakutan nyo sa gabi. Ang kumakain ng laman ng mga mahihina. Isa akong aswang. Nalaglag ang pangalilina. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magalaw ang mga paa. Nagpatuloy ito. Pagod na ako. Siglo-siglo na akong nabubuhay. Malapit na akong mamatay. Pero kailangan kong ipasa ang aking bertud. Ang kapangyarihang nagpapanatili sa akin ng ganito katagal. May nilabas itong maliit na itim na bato mula sa dibdib niya. Parang buhay, bagyang kumikibot. Kung tatanggapin mo ito, hindi ka na magugutom, hindi ka na hahamakin ng tao. Magiging mayaman ka. Maliligtas ang pamilya mo. Pero, bakit po ako? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Dahil tinulungan mo ko. At dahil desperado ka, tulad ko noon. Humigpit ang lalamunan ni Lina. Inalala niya ang gutom ng mga kapatid, ang paghihirap ng kanyang ina, at ang tulak ng shopkeeper na nangyari kaninang umaga. Pero ano po ba yung kapalit nito? Tahimik
Walang makakaalam at pagdating ng araw, kailangang may pasa mo rin ito sa iba. Hinawakan ng matanda ang ulo niya. Malamig, mabigat. Anak, tatanggapin mo ba ito? Nanginginig ang dibdib ni Lina. Pwede po bang mag-isip muna ako? Ngumiti ang aswang. Hindi ngiti ng pasasalamat, kundi ng pagtatapos. At ngayon, magsisimula ka na. Anak, ibuka mo ang bibig mo dahil dito magsisimula ang kapalaran mo. Mababang sabi ng aswang habang hawak ang batok ni Lina. Ang boses niya ay parang halo ng pangako at pagbabanta. At bago makatanggi si Lina ay tinaas na nitong ulo niya at saka bumuga ng isang mabigat at gumagalaw na bagay papasok sa kanyang bibig. Hindi man lang nakasigaw si Lina. Mainit, madulas at parang buhay ang dumulas sa dila niya pababa sa lalamunan. Napakapit siya sa lupa habang ramdam na ramdam niya ang pagdapo ng maliit na bato o kung ano man yun. Sa ilalim ng kanyang tadyang parang may kumikislot sa loob. Sa isang iglap, biglang bumagsak ang matanda sa lupa. Ang balat nito'y pumusyaw, ang dibdib ay huminto sa paggalaw at ang mga mata nitong pula kanina ay naging mapurol. Anak, tandaan mo, tutuparin niya ang kahit anong gusto mo. Pero, papakainin mo ito. Napaatras si Lina. Halos hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya, sisigaw o iiyak. Ngunit may kakaibang init sa loob ng tiyan niya. Hindi sakit, kundi parang lakas na hindi niya may paliwanag. Tumakbo siya pa uwi. Halos madapa sa putikan. At pagdating sa bahay ay bumagsak siya sa banig. Nanginginig. Kinabukasan, nagulat si Lina nang may matigas na bagay sa ilalim ng banig niya. Nang iangat niya ito, nanlaki ang mga mata niya. Mga pilak na barya. May singsing, may kwintas. Tunay, hindi ito imahinasyon. O Lina, anak! Ano yan? Wala po, Tunay. May nag-abot lang po siguro kahapon sa akin ng madami. Baka po naawa lang sa akin. Hindi kumbinsido ang ina, pero hindi na rin nagtanong pa. Nagsimula sila kumain ng mas mabuti nung araw na yun. Isang linggo matapos noon, habang naglalakad si Lina sa palengke, may dumaan na manlalakbay na may suot ng mamahaling sinturon na may nakasabit pang supot ng ginto. Pagdaan sa harap niya, nahulog ang supot. Gumulong ang mga ginto papunta sa paa ni Lina. Diyos ko! Ang dami nito! Bulong niya. Nanginginig ang kamay habang pinupulot ito. Tumingin siya sa paligid, pero ang may-ari ay abalang nakikipagtawaran ni hindi napansin ang pagkawala. Dahan-dahan niyang sinilid ang supot sa loob ng damit niya. Hindi yun dapat. Alam niya, pero parang may bumubulong mula sa ilalim ng tadyang niya. Kunin mo. Sa mga sumunod na linggo, nag-ibang kalagayan ng pamilya. Nakabili siya ng bagong damit para sa mga kapatid, veteranong manggagamot para sa ina, at sapat na pagkain araw-araw. Hindi na sila namamalimos. Lina, anak, saan mo nakukuha ang lahat ng ito? Hindi to normal. Baka galing to sa kasamaan, ha? Tay, basta po may tulong at may pagkakataon. Bawal tumanggi sa grasya, Nay. Yan ang sagot ni Lina. Pilit ang ngiti habang hinahawakan ng bahagi ng tiyan kung saan nakabaon ang bertud. Hindi na niya dinedetalye pa. Makalipas ang ilang buwan, nakapag-ipon siya ng sapat para magpatayo ng maliit na tindahan. Siya nang nagbibigay ng barya sa mga dating kasamahan niyang pulubi.
Siya na ang binabati ng mga nagdaraan. Siya na ang pinupuri ng mga dating nanlilibak. Uy! Lina! Iba ka na ngayon ah! Ibang-iba na yung damit mo. Yamanin ka na! Hay! Grabe ang swerte mo, Lina! Sana all! Ngiti ng isang tindera. Ngumingiti din si Lina, pero hindi niya alam kung swerte ba yun o simula ng kapalit. Sa ilalim ng kanyang balat, tila ba tumatawa ang maliliit na kilos ng itim na bato. Aba, Lina! Hindi ko akalaing ganito kalaki ang tindahan mo. Parang kahapon lamang nakikita kitang namamalimos dito sa palengke. Yan ang sabi ng isang tindera sa palengke, nakasandal sa bagong ayos na pintuan ng general store. Halatang humahanga at may halong inggit sa mabilis na pag-asenso ni Lina. Ngumiti lang si Lina habang inaabot ang sukli. Sinuwerte lang po siguro ako, ate. At siguro, panahon na rin po para bumawi sa lahat ng hirap na dinaanan namin noon. Pilit niyang pinapakalma ang sariling dibdib dahil sa kakaibang pag-init na nararamdaman niya tuwing bagong buwan. Sa loob ng 1 taon, lumago ng husto negosyo ni Lina. Nakabili siya ng lupa, nagpatayo ng bagong bahay mula sa dating barong-barong nila at nakapag-hire ng ilang manggagawa para sa kanilang mga bukirin. Ang dating tumatawa sa kanya, ngayon ay nagpupugay. Ang dating umiiwas, ngayon ay lumalapit at bumabati. Pero sa likod ng magagandang ngiti at papuring salita, may tinatago si Lina na kahit siya ay kinakatakutan niya. Tuwing kabilugan ng buwan, nararamdaman niyang pagbangon ng gutom. Hindi gutom ng taong naghahanap ng pagkain, kundi gutom ng nilalang na nanghihingi ng sariwang laman. Sa gabi, tahimik siyang tatawid ng bakuran patungo sa kulungan ng manok. Dalang kutsilyong hindi niya kayang bitawan kapag sumasama ang lakas ng bertud. Pasensya na. Kailangan lang talaga. Itong bulong niya habang pinipigilan ng panginginig ng kamay bago tumarak ang patalim sa leg ng manok. Kasabay nito ay pag-usal ng malalim na paghinga na parang hindi na niya kontrolado. Habang kinakain niya ang hilaw na laman, nararamdaman niyang munting bato sa loob ng tadyang na parang nabubuhay. Humihinga, pumipintig, humihiling ng higit pa. Madalas, pagkatapos niyang magpakabusog sa dilim, dumidiretso sa poso para maghugas ng kamay. Doon niya minsan nakikita ang refleksyon niya. Ang mga mata niya, sa loob ng ilang segundo, ay nagiging pula. Kumikislap na parang mata ng hayop na nagtatago sa tao. Hindi ako to. Hindi ako to. Yan ang bulong niya habang nilalabanan ang pagtaas ng kaba. Hindi nagtagal, kumalat ang usap-usapan tungkol sa mga nawawalang alaga ng mga kapitbahay. Mga manok, kambing, at kung minsan ay baboy na bigla na lang nawawala tuwing gabi. May nagbibintang na magnanakaw raw. May nagbibintang sa ligaw na hayop. Pero sa ilalim ng bulungan, may nagbabanggit ng aswang. Sa gitna ng isang fiesta, habang masiglang musika at may sayawan sa plaza, nakilala ni Lina si Marco, isang karpinterong simple ang kilos pero matapang ang ngiti. Kung ganito ka kabait sa mga taong hindi mo kilala, paano pa kaya sa pamilya mo, no? Yan ang tanong ni Marco nang makita niyang pinapakain ni Lina ang ilang batang nangangailangan. At doon nagsimula ang madalas nilang usapan at paglalapit ng loob. Hindi nagtagal, nauwi yun sa pag-ibigan at kasal. Si Marco ang unang nagparamdam sa kanya na pwede siyang mahalin ng walang tingin sa nakaraan. Akala ni Lina, yun ang magpapalaya sa kanya. Pero sa tuwing yumayakap siya kay Marco sa gabi, naririnig niya sa panaginip ang boses ng matandang aswang. Nakatayo ito sa gilid ng kanyang kama. May ngiting hindi mawala-wala. Hindi ka mawawala sa akin hanggang may gutom pa sa loob mo.
Yun ang boses na paulit-ulit niyang naririnig bago magising ng pawis na pawis at hinihingal. Mahal niya si Marco. May bagong buhay siyang inaalagaan. Pero sa loob niya, ang Bertud ay parang tumatawa. Parang alam nitong kahit gaano siya nagmamahal, hindi siya kailanman magiging ganap na malaya. Marco, may gusto sana akong sabihin sa'yo pero baka matawa ka o baka maluha ka kagad. Oh, ano ba yun? Parang seryoso mo ah. Para ka kasing kinakabahan pero mas mukhang masaya kaysa takot ka. Sabihin mo na. Marco, buntis ako. Talaga? Buti naman, Lina. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng pamilya. Pero ang sayang yon ay tumagal lang ng ilang araw. Isang gabi, habang nakahiga si Lina, biglang kumislot ang Bertud sa ilalim ng tadyang niya. Ngayon, mas malakas, mas mabigat. Parang may tinik na tumusok mula sa loob. Napasigaw siya, napaupo, at bumuhos ang dugo sa kumot. Lina! Ano to? Anak ko! Diyos ko, ano nangyayari? Yan ang sigaw ni Marco habang hinahawakan ng nanginginig na katawan ng kanyang asawa. Hindi na nailigtas ang bata. Sa loob ng bahay, isang manggagamot ang dahan-dahang umiling. Ay, hindi ka magtatagumpay sa pagdadalang tao, Iya. Dahil may nilalang sa loob mo na hindi hayaang may ibang buhay na mabuo. Lalamunin lamang nito lagi ang sanggol bago pa man mabigyan ng pagkakataong lumaki at lumabas sa iyo. Tumigil ang mundo ni Lina. Ang pangarap niya maging ina ay kinuha sa kanya ng mismong kapalit ng paghihirap na pinili niyang wakasan noon. Pero ngayon ay bumabalik bilang kaparusahan. Hindi nagtagal, kumalat ang mga bulungan sa baryo. Mga alagang kambing na nawawala, mga manok na hiniwa at iniwan na parang kinain ng hilaw, mga may sakit na nagrereklamong parang may lumilipad sa bubong tuwing gabi. May aswang dito! May aswang dito! Yan ang bulong ng mga kapitbahay. At habang lumalakas ang usap-usapan, mas lumalakas din ang gutom sa loob ni Lina. Tuwing gabi, hindi niya mapigilan ang sarili. Nagtatago siya sa dilim, dinadalang kutsilyo at nagpupunta sa pinakadulong parte ng kanilang lupa kung saan walang nakakakita. Ngunit isang gabi, hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Lina! Malakas na boses ni Marco ang pumunit sa dilim. Puno ito ng takot, pagkalito at hindi makapaniwalang nakitang itsura ng asawa niyang nakaluhod sa lupa. Nakadikit ang bibig sa hilaw na karne at parang hayop sa loob ng katawan ng tao. Marco, hindi ko to ginusto. Hindi. Yan ang mababang linyang bulong ni Lina. Tumutulo ang dugo sa baba. Habol ang hininga na parang bagong gising mula sa bangungot. Pero, ano ba yan, Lina? Ano ba ginagawa mo? At anong nangyayari sa'yo? Napalood si Lina. Marco, kailangan ko nang sabihin sa ito dahil pagod na ako sa pagtatago. May nilalang sa loob ko. May kapangyarihang hindi ko hiningi pero tinanggap ko nun dahil desperado ako. May kapalit ang lahat, Marco. At ito yun. Hindi makapagsalita si Marco. Sinabi niyang lahat. Ang matandang pulubi, ang Bertud, ang kapangyarihang nagbigay ng yaman pero humihingi ng dugo. Wala siyang tinago. Pagkatapos ng mahabang sandaling katahimikan, nagsalita si Marco. Lina, tumakas na tayo. Umalis tayo dito. Humanap tayo ng lugar na walang nakakakilala sa atin. Baka makita natin ang paraan para mawala yan. Umiling si Lina, mabigat at puno ng lungkot.
Hindi mo ako naiintindihan, Marco. Kahit saan ako magpunta, kasama ko to. At kung ipapasa ko sa iba, ang buhay nila ang sisirain ko. Hindi ko kayang gawin yun kahit kanino. Sa gabing yun, maghawak kamay silang umiiyak. Isa dahil sa takot, isa dahil sa pagkatalo, pero pare-pareho dahil mahal nila ang isa't isa. At sa ilalim ng balat ni Lina, ang bato'y tumitibok ng malakas. Parang tinatawanan ng hirap na nararamdaman niya. At parang nagpapaalala na hindi pa tapos ang gutom nito. Lina! Kailangan na nating umalis. Ngayon na! Bago pa sila makarating dito at bago kanila saktan! Mariing sabi ni Marco habang nakasilip sa bintana. Kita ang mga anino ng mga taong may dalang sulo. May nakasabit na bawang sa leeg at may hawak na buntot na pagi na iniikot nila na parang armas. Nahinig ang boses ni Lina habang humahakbang papalapit kay Marco. Hindi ko pwedeng takbuhan to, Marco. Dahil kahit magtago tayo sa bundok o lumipat tayo sa kabilang bayan, dadalhin ko pa rin ang sumpang to. At baka lalo lang akong maging panghanib sa maraming tao. Pero, Lina, mahal na mahal kita at hindi ko kaya makita kang sinasaktan nila. Mas lalo ko masasaktan kung may ibang madamay dahil sa akin. Kailangan kong harapin to. Ako na lang ang saktan nila. Sa labas, lumalakas sa mga bulungan. Aswang yan! May kumakain ng hayop tuwing gabi. Ay, nakita ko yung mata niyan minsan. Kulay pula. Ay, sinasabi ko sa inyo, dapat tapusin to bago tayo pa yung mamatay. Kumunot ang noo ni Lina. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan siya talagang hinahanap. Hindi na ito chismis. Ito ang simula ng paghukom ng bayan. Imbes sumuko sa galit ng tao, naglakad si Lina papunta sa simbahan. Bitbit ang sariling takot na parang aninong laging nasa likod niya. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Pagdating niya sa loob, nakita niya si Father Ramon, nag-ayos ng kandila. Father, kailangan ko po kayo. Please, tulungan niyo ako. Napatingin ang pari, nagulat sa itsura nitong balisa at namumutla. Oh, Lina, ano bang nangyari sa'yo, anak? Father, ako po yung hinahanap nila. Ako yung may bertud sa loob ko. Ako ang nagiging halimaw tuwing gabi. Ako ang dahilan ng mga alagang nawawala. Tinatanggap ko po ito noon. At nagkamali po ako. Hindi nang husga ang pari. Wala siyang sinabi, pero halatang mabigat ang paghinga niya. May paraan pa, pero lubha itong mapanganib. May kasaysayan ng aswang na napilitang isuka ang kapangyarihan kapag binaligtad ang katawan at binuhusan ng banal na tubig. Pero napakasakit nito, Lina. At hindi lahat ay nakakaligtas dito. Pero kung ito lang ang paraan para hindi na ako maging mapanganib, Father, gawin na natin. Ayoko nang mag-cause ng mga sakit sa mga tao. Sa loob ng simbahan, sinabit nila ang kanyang mga paa sa isang matibay na biga. Si Marco, bagamat nanginginig at namumugto ang mata, ay tumulong hawakan ang kamay ni Lina. Nandito ako, Lina. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sama tayo lagi, di ba? Mahaba niyang sabi habang nakatingin sa kanya na parang pilit tinatago ang takot. Nagsimula ng dasal. Nang binuhusan ng banal na tubig ang tiyan ni Lina, bigla siyang napasigaw. Isang sigaw na parang mula sa dalawang nilalang. Isang tao at isang halimaw. Father, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Lumakas ang pintig sa ilalim ng tadyang niya. May kumakawala. At sa isang huling puwersa,
napasigaw siya ng mas malakas. Ouch! Aray ko! Isang maliit at madulas na bato ang lumbas mula sa bibig niya. Kumikislot na parang sisiw na buhay. Mabilis na kinuha ito ni Father Ramon at nilagay sa garapon na may asin at banal na tubig. Agad itong pumiglas, nagwawala sa loob ng garapon hanggang sa dahan-dahang tumigil. Patay na ang Bertud at habang nakabitin pa rin si Lina, nanginginig, hinihingal at walang lakas. Napaluha si Marco at hinawakan ang mukha niya. Lina, tapos na. Ligtas ka na, di ba? Pagmulat ni Lina, puti ng kisame ng simbahan ang una niya nakita. Mabigat ang katawan niya, parang may 10 taong pagod na bumagsak sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng hilo at panghihina ay may kapayapaang ngayon lang niya naramdaman matapos ang napakahabang panahon. Gising ka na, Lina. Salamat sa Diyos. Lord, maraming salamat. Marco, tapos na ba talaga? Wala na ba siya sa loob ko? Oo, mahal. Tapos na ang lahat. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsimula ang malaking pagbagsak. Ang dating maunlad na negosyo ay unti-unting naglaho. Isang gabi ay biglang nasunog ang tindahan ni Lina. Parang may kamay ng karma na dumaan sa kahoy at tela. Sinubukan nilang iligtas ang anumang natira pero abo ang kinalabasan. Pagkaraan ng ilang buwan, bumagsak din ang ani na kanilang lupain. Panis ang palay, natuyo ang gulay at parang sabay-sabay na tumatalikod ang swerte na minsang dumating na parang milagro. At syempre, hindi pinalampas yun ng mga tao. Ayan kasi, nakikipag-ugnayan yan sa demonyo. Bulong ng isang babae sa tindahan ng kapitbahay. Hay, Diyos ko, tingnan mo, lahat ng pera niya nawala. Ginantihan siya, no? Sagot naman ng isa. Pero buti, hindi siya nabarang ng tuluyan, kundi nabaliw yan. Dagdag pa ng isang tsismoso. Ang dating galit ng mga tao ay napalitan ng kaba. Saka naging kwentong pangtakot sa gabi. Hindi sila nagtatangka pang lapitan si Lina, pero hindi rin nila kayang saktan ito. Hanggang chismis na lang ang mga tapang nila. Tanging si Marco, ang ina ni Lina at ang 2 kapatid niya ang nananatiling nasa tabi niya. Lina, kahit anong mangyari, kahit mawalan tayo ng lahat, hindi kita iiwan. Mas mabuti na ang simpleng buhay basta magkasama tayong walang takot. Hawak ni Lina ang kamay ni Marco. Hindi ko kailangan ng yaman, Marco. Gusto ko lang maging tao ulit at ngayon, parang kaya ko nang huminga ng hindi sinusundan ng gutom na hindi akin. Lumipat sila pabalik sa dating purok kung saan sila dating namamalimos. Doon sila nagtanim ng gulay, nag-alaga ng ilang hayop at namuhay ng payapa. Hindi marangya, ngunit totoo at malinis. At nang dumating ang araw na nagdalang tao mulit si Lina, walang kirot mula sa Bertud. Walang gabi ng gutom at walang pulang mata sa refleksyon. Pinagpala siya ng isang sanggol na lumaki ng malusog. Isang hapon, habang karga-karga niya ang anak niyang babae, nagtanong ito. Nanay, bakit po sabi nila bawal tumanggap ng kung ano-ano sa gabi? Maingat na ngumiti si Lina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Anak, dahil hindi lahat ng alok ay mabuti. At minsan, ang pinakamadaling daan ay may kapalit na hindi kayang bayaran ng puso. Ang kasakiman at ang mga shortcuts na yan, may presyo yan. At minsan, buhay ang kapalit. Lumapit si Marco at niyakap silang mag-ina. Sa labas nila ang mga matatandang binubulungan ng mga bata. Ay, huwag kayong lalapit sa mga estranghero sa gabi, ha? Huwag kayong tatanggap ng kahit ano kung hindi nyo naman kilala. May mga
halimaw na nag-aanyong tao pag umaga at nagiging halimaw sa gabi. At sa huling eksena, nakita si Lina na tahimik na nakatanaw sa langit. Hawak ang anak niyang mahimbing habang iniisip na bagamat hindi na niya mababago ang nakaraan, nabawi niya ang pagiging tao. Isang bagay na mas mahalaga kaysa yaman o kapangyarihan. At doon natapos ang kwento ng babaeng minsang yumaman sa dilim. Pero bakit tila ang bertud na nasa bote sa simbahan ay unti-unti na namang pumipintig? Wakas. At yan ang storya ni Lina at ang bertud. Mas maganda siguro guys kung ang yaman natin ay galing sa ating pagsisikap at paghihirap at hindi galing sa mga taong makikita nyo sa dilim sa gabi. Kaya kung kayo or kung ako sa inyo, pag may nakita kayong matandang lolo na humihingi ng tulong sa gabi, dahan-dahan lang at mag-isip kayo kung tutulong, kasi mamaya baka yan na ang halimaw na naghihintay sa inyo. At kung nagustuhan niyo ang ating storya, please share, like at mag-comment na ng yes. At kung may gusto kayong i-feature sa ating channel na real life na nakakatakot na kwento, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.